Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ang tukmang-tak na sa mga higala nato din sa Visayan ug Mindanao, 3 minutos suman malabay ang alas 4 sa buntag. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Ang bilis ng araw, Thursday na ho tayo ngayon. Ikapito ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, US at Iran malapit nang magkaroon ng kasunduan para wakasan ang digmaan. Senado nagkasa ng investigasyon sa pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura. Social media personality na inaresto ng NBI itinanggi ang alegasyong pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Entrapment operation tinawag nitong isang set-up. Attorney Harry Roque tinanggi na may relasyon si Franco Mabanta sa mga Duterte. Hindi rin daw kaibigan ni Pangulong BBM ay naman kay Auntie Claire. Borongan Eastern Samar nakapagtala ng mapanganib na 45 degrees Celsius heat index. Bagyong Kaloy posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ngayon ay naging tropical storm na. Ang international name nito ay Hagupit. Huling namataan ang pag-asa ang bagyong Hagupit sa layong 2,185 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas na hangin 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot ng 80 kilometro bawat oras habang kumikilos pa westward sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ayon kay Benson Estrella ng pag-asa, ang bagyo itatawagin naman sa pangalang Kaloy kapag pumasok na ito ng PAR line o Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi o kaya naman ay Sabado pa ng umaga. Samantala, magpapaulan naman ang sama ng panahon na nasa loob ng PAR sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao sa loob ng susunod na 24. Kabilang sa makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Camiguin. Asahan din ang isolated rain showers at thunderstorms sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan, epekto naman ng easterlies. At bagamat umuulan na sa ilang lugar, pumalo naman ang 45 degrees Celsius ang heat index na naitala ng Borongan Eastern Samar kahapon araw ng Miyerkules. Ayon sa pag-asa, ang heat index na tumutukoy sa init na nararamdaman ng katawan ng tao kapag pinagsama ang temperatura ng hangin at ng halumigmig. Ang danger level heat index na nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ay may mataas na panganib ng heat cramps at heat stroke na maaaring humantong pa o heat exhaustion na maaaring humantong pa sa heat stroke. Bukod sa Borongan, ang iba pang mga lugar na nakapagtala din ng danger level ng heat index ay ang mga sumusunod. Sa Ilocos Norte, Lawag City, 42 degrees Celsius. Ganon din ang damang init sa Dagupan City, sa Etiague, Isabela. Meron dito sa ganon din, sa Muñoz, Nueva Ecija. 42 degrees Celsius din ang naramdaman sa Subic Bay, Olongapo City, Kamiling Tarlac, sa Cavite City. Occidental, San Jose Occidental, Mindoro, 43 degrees Celsius naman. Sa Cuyo, Palawan, 42.
Birac, Catanduanes 44 degrees Celsius. Katarman, Northern Samar 43. Samantala, 6 na lugar naman ang inaasahang makararanas ngayon ng mapanganib ng 43 degrees Celsius heat index. Kabasama nga dito ang Borongan, Eastern Samar, San Jose Occidental Mindoro, Luwag City, Dagupan City sa Pangasinan, Sangli Point sa Cavite 42 at Cuyo, Palawan 42 degrees Celsius. Itinaas na sa Task Force sa Alpa ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Lower Barangay San Antonio, Parañaque City. Sa ulat ng Bureau of Crime Protection, nagsimulang sumiklab ang sunog bandang alas 11 kagabi. Itinaas sa port alarm dakong alas 12:23 ngayong Huwebes. Makalipas ang halos isang oras, itinaas ito sa PIP alarm bandang 1:18 at kalaunan itinaas pa sa Task Force Alpha alas 2:36 ng umaga. Sa ilalim na nasabing antas, hindi na lamang mga bumbero mula sa estasyon na malapit sa sunog ang ngayon kumikilos, kinakailangan ng karagdagang puwersa mula sa iba pang mga distrito o lugar para maapulang apoy. Ang maabot na ng 24 fire trucks ang sanib puwersang nagtutulungan para maapula ang sunog. Halos 80% ng kontrolado ang sunog na sumiklab naman sa Nabota Sanitary Landfill matapos ang halos isang buwan. Kaulat ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, 79.6% ng contained ang sunog na nagsimula pa noong April 10. Ayon kay Nabota City Mayor John Ray Tiangco, gumagamit ng otoridad ng mga drone na may thermal imaging upang matukoy ang natitirang ignition points o pinagmumulan ng init sa ilalim ng mga basura. Patuloy din ang operasyon ng Nabota Sanitary Landfill Task Force sa pamamagitan ng pagtatabo ng lupa, smothering o pagpigil sa daloy ng hangin sa apoy at misting o pag-spray ng tumig at kemikal. Tiniyak naman ng alkalde batay sa monitoring ng Department of Environment and Natural Resources na nanatiling acceptable ang level o ligtas ang antas ng kalidad ng hangin sa Metro Manila. Dahil sa tagal ng sunog, inatasan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of National Defense. Humingi na ng teknikal na tulong mula sa mga dayuhang partner nito gaya ng Japan at United States upang tuluyang maapula ang apoy. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naibagdamigan sa mga suki natin dyan sa San Mateo, Isabela. Magandang umaga po sa mga taga Santa Maria, Laguna. Ay magandang umaga sa mga taga Tolosa, Leyte ha. Maupay ng aga. 11 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, inaasahang may dideklarang fire out ang sunog sa sanitary landfill sa Nabota City sa susunod na 5 araw o hanggang May 11. Ito'y makaraan ng isang buwang firefighting operations ng Bureau of Fire Protection, katuwang ang Department of Public Works and Highways, mga fire volunteers at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Public Works Undersecretary Charles Calima Jr., 30 hanggang 40% pa lamang ng 44 na hektarya landfill ang natambakan ng lupa upang makontrol ang sunog na nagsimula noong Abril 10. Sinabi naman ni Nabotas Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Bon Villanueva, halos 80% na ng sunog ang contained. Nagbabala naman si John Ray Tiangco, ang mayor ng Nabotas, na maaaring makaapekto sa operasyon ang pagbabago ng direksyon ng hangin at mga natitira pang init sa ilalim ng lupa. 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga sa mga nanay. Nanguna sa Philippine Military Academy, Talang Dangal Class of 2026. Ang 23 anyos na cadet first class na si Christine May Dimisana Librada. Aba, ari pala ay Batanggin niya. Siya po ay mula sa Lipa, Batangas. Nalampasan ni Librada ang mahigit 200 kadete sa kanyang klase at naging ikasyam na babaeng nagtapos bilang valedictorian sa kasaysayan ng Philippine Military Academy. Bukod kay Librada, mga babae rin na nakakuha ng ika-5 hanggang ika-8 pwesto sa top 10 ng graduating class ngayong taon. Makakasama ni Librada sa top 10 sina Mark John Vincent Tutlang Katakutan ng Pagadian City bilang second placer, Thomas Edgar Isla Sepulchiri naman ng Angeles City, Pampanga bilang third placer.
Bago pumasok sa PMA, nagtapos muna si Librada sa De La Salle University sa Maynila with high honors. Kaya naman pala. Ayon naman kay Librada, inspirasyon niya sa pagpasok sa serbisyong militar ang kanyang ama na isa ring military officer. Magandang umaga, Pilipinas! Ay nako, congratulations dito po kay Kenneth Librada. Ayan. Talaga ngayon nangunguna yung mga kababaihan. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya mga mamis, Laundry Day today. Kunot mo ka ba kapag makapit, badikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Patuloy naman po ang imbitasyon sa atin ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na magpadala ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema ngayong taon ay Kids at Play. Layong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga aral na natutunan sa kanilang simpleng paglalaro. Ang PAGCOR Photography Contest ngayong taon ay bukas sa lahat ng mga photographers ng Pilipinas. Basta yung mga amateur man o professional, basta ang edad ay hindi mababa sa 16 years old. Ayon kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, hangad ng paligsahang mapanatili ang mga tagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog at karakter at mga pangarap ng paslit. May tatlong kategorya ang patimpala, conventional, mobile at drone category. Sa conventional category, syempre grami yung mga conventional camera, mirrorless, compact, yan 8 po ang mananalo dyan ng tig 100,000 pesos plus trophy. Sa mobile at drone categories naman, tig 8 din ang mananalo ng tig 50,000 pesos plus trophy. Para po sa karagdagang impormasyon, abay puntahan nyo po ang www.pagcor.ph/photocon 2026. Deadline ng submission ng entries ay sa June 30, 2026. Sa mga nanay dyan, siguraduhin natin nakakapag-vitamins araw-araw ang ating mga chikiting. Alas 4:15. Masyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga kauturan tada sa Hinubaan Negros Occidental, kinilala ng Senado ang girl group ng Pilipinas na BINI para sa kanilang makasaysayang appearance sa Coachella 2026 bilang unang Pilipinong grupo na dumalo sa nasabing Global Music Festival sa California nitong nakalipas na Abril. Layunin ng Senate Resolution No. 370 na bigyan ng parangal ang grupo sa pagbibigay ng karangalan at inspirasyon sa mga kabataang Pilipino ng ibida ng BINI. Ang galing at talino ng mga Pilipino sa Coachella stage ng 2 beses. Personal na tinanggap ng girl group ang kopya ng resolusyon sa Senado. Malagod naman silang tinanggap ng mga senador kabilang si Senator Bam Aquino na naghain ng nasabing resolusyon. Samantala, pinuri naman ni Senate Committee on Culture and the Arts Chairperson Senator Loren de Garda ang nasabing grupo sa makasaysayang pagtatanghal sa nasabing Coachella Valley Music and Arts Festival. Ayon kay Senator Loren, ang pagtatanghal ng BINI ay hindi lamang tagumpay para sa original na Filipino music at ang Philippine pop, kundi isang matibay na patunay na may puwang sa pandaigdigang entablado ang pagkamailikhain, pagkakakilanlan at sining ng mga Pilipino. Congratulations sa grupong BINI! Ay, kaya mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit.
Magandang umaga, Pilipinas! PNP at Armed Forces of the Philippines patuloy na nakamonitor sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte matapos ang barilan ng dalawang armadong grupo. Detalye na balita mula kay Jun Di Makotak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Muling binulabog ng karahasan ang mga residente ng barangay Baguinged sa bayan ng Dos o itong Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte dahil sa muling barilan ng dalawang armadong grupo mula alas 5 ng hapon hanggang madaling araw nitong Martes. Ayon sa Dos PNP, kahapon may ilang pamilya na inilikas ang dahan-dahan ng bumabalik sa kani-kanilang mga sakahan at tahanan. Habang patuloy na nakabantay ang Provincial Mobile Force Company at ng 1st Mechanized Infantry Battalion ng Philippine Army sa lugar, habang agaran din nagpaabot ng ayuda ang lokal na pamahalaan ng DOS sa pamamagitan ng kanilang MDRRMO sa ilalim ng supervision ni na Mayor Abdul Main Baba P. Aba Sr. at Vice Mayor Bob Steele Sinsuat. Hindi naman binanggit sa report ng kapulisan kung kanino mga tauhan ng politiko itong dalawang pawang armadong grupo na maya't maya'y nagbabarilan sa Dato Udin Sinsuat. Matapos silang maitaboy, balik sa normal na sitwasyon ang pamumuhay sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Kumikilos ang Pilipinas at Japan upang muling isaayos ang kanilang ugnayan sa agrikultura habang inilalatag naman ng mga opisyal ang mga pundasyon para sa mahalagang kasunduan sa isang high-level meeting na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bago ang nakatakdang state visit ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Japan sa huling bahagi ng buwang kasalukuyan. Pinangunahan ni Japanese Ambassador Kazuya Endo ang mga opisyal sa isang courtesy call kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. upang simulan ang mga talakayan para sa inaasahang mga kasunduan sa naturang state visit. Sentro ng usapan ang planong amyenda sa Memorandum of Cooperation sa sektor ng agrikultura ng Pilipinas sa Japan. Ang pagsasama ng sektor sa pangisdaan, kinikilala ng dalawang pamahalaan ang lumalawak nitong papel sa seguridad sa pagkain, hindi sa kabuhayan at pagpapaunlad ng export, partikular na para sa panig ng Pilipinas. Ipinakita rin sa mga minumungkahing pagbabago ang mas malalim na kooperasyon sa teknolohiya. Inaasahang susuporta ang mga kahusayan ng Japan sa smart agriculture, digital systems at precision farming sa mga pagsisikap ng Pilipinas na mapataas ang productivity at i-modernize ang sistema ng pagkain sa bansa. Sa ilalim ng amended MOA o MOC, bubuo ng Joint Committee sa Agriculture and Fisheries, isang mekanismo na naglalayong gawing institutional ang kooperasyon at mapanatili ang pangmatagalang inisyatiba. Binigyan din naman ni Secretary Laurel na ang mas malawak na kahalagahan ng pagbisita ng Japanese Ambassador ay pagpapakitang muling nagpapatibay ang mga kasunduan at ugnayan ng bilateral relations o ugnayang bilateral ng dalawang bansa. DCPO nakapagtala ng mahigit 500 na aresto sa kampanya laban naman sa kriminalidad. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab ko yang Angel, naglabas ng ulat ang Davao City Police Office kaugnay sa kanilang tagumpay sa pagpapatupad ng 4 na focus police directives para sa Abril 2026 sa ilalim ng pamumuno ni DCPO Director Police Colonel Peter Wauzon Madria. Nakapagtala ang kapulisan ng malaking tagumpay sa pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad sa lungsod. Ayon sa DCPO, umabot sa mahigit 500 individual ang naresto bunga ng tuloy-tuloy na anti-criminality operation at pinaigting na police visibility sa komunidad. Binigyan din ng kapulisan ang malaking ambag ng kooperasyon ng mga Davaoenyo, barangay officials at lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa syudad. Sinabi ni Police Colonel Madria na ang naturang accomplishment ay patunay ng dedikasyon ng kapulisan at matibay na pagipagtulungan ng komunidad tungo sa mas ligtas at mas secure na Davao City. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter.
high-value individual drug suspect naman arestado sa isinagawang major anti-illegal drug operations sa Urdaneta, Pangasinan. May mahigit sa 780 pesos na halaga ng illegal drugs ang nakumpiska. Detalye na balita mula kay Aris 38, Freddy Fajardo. Masantos siya kabasanid siya kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Isang matagumpay na anti-drug operation ang sinagawa ng PNP sa Urdaneta City bandang alas 9:30 ng gabi. Base sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Renwick Alamay, natimbog ang isang regional priority high-value individual drug suspect sa isinagawang operasyon ng pinagsanib na operatiba mula sa Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Pangasinan PPO at Regional Police Office kasamang Urdaneta City Police sa direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Marceliano Di Samito, officer in charge ng Pangasinan PPO, na nagresulta ng pagkakumpiska ng 115 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 782,000 pesos at mga tabletas ng party drugs na nagkakalaga ng humigit kumulang 4,800 pesos at ang pagkadakip sa suspect na ngayon nasa kustodiya ng Urdaneta City Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, nito si Freddy Fajardo, Aris 30 taguulat para sa Disyaritsyon sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Jose Ramon Nulot dyan sa New Jersey. Ay magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Las Vegas, Nevada. Mamayaman lang, good morning. At syempre yung ating mga midnight singers na lagi nakatutok ho sa atin. Boss Junior Bao at saka si Don Manuel de la Peña. Ayan. Ay magandang umaga din. Dumayo pa ito kahapon at ipinagmalaki na 40th anniversary niya daw ng pakikinig sa DCRH. Talaga tatandaan niya pa yung unang petsa na kanyang pakikinig. Maraming salamat kay Ginoong Midel Magpantay, anak nilang Banog. Kita mo naman, talagang dumayo pa rito at ano yung pinamigay nito? Banana chip. Nagaling sa Oriental Mindoro. Mga taga-barangay Bogsok, Socorro. Yan po sa Oriental Mindoro. Magandang umaga ho sa inyo. Pinapabati niya na rin si Ate Nenet, yung bayaw niya si Kuya Billy at ang kanyang nanay na si Nanay Elay. Ayan, magandang umaga. Ayun, banana chip. Masarap ba? Masarap na. Produkto daw po ito ng Mindoro. Si Midel Magpantay, anak nilang Banog. Maganda umaga, Pilipinas! At para nga pala sa mga nanay, nakung alay sa mga nanay on Mother's Day, Bongga Kanay. Isang masayang Zumba session na gaganapin sa Good Food sa UP Diliman sa Sabado na yan, May 9. Register and join mga nanay. Kasama ang Certified Zumba Instructor at Dance Diva na si Miss Lynn Tamayo. Ayan. Sabado yan Sabado. May 9. May 9 nga pala. Maraming salamat muli sa Public Attorney's Office kay Justice Persida Rueda Acosta. Ayan meron siyang imbitasyon para tayo dumalo sa taunang pulong ng mga miyembro po ng Public Attorney's Office. Ayan At meron daw ho silang ibibigay na recognition. Salamat po. Para ho naman doon sa mga kamag-anakan, kaibigan, kakilala at mga mista at mga brad ni General Nick Bartolome, mga kaibigan ni Dr. Noemi Bartolome, ngayong araw, bukas pala. Bukas ang dating ng pumanaw nilang anak si Nicar Noemi Bartolome Ramos. Sa Bartolome Residence, dyan po sa Pinasling, Hirona, Tarlac. Ang burol po ay May 8 hanggang May 12. Tapos May 13, dadalhin naman ito sa St. Catherine of Alexandria Parish para sa isang farewell mass. Tapos ililipat po ito sa Davao. Dadalhin po sa Davao. Ang labi ay buburol naman sa Cosmopolitan Funeral Homes sa Jose Abad Santos Street, Poblacion District, Davao City. Ibuburol doon May 13 hanggang May 16. Ang internment ay sa Manila Memorial Park sa Davao City, May 17, alas 11
ng tanghali. Ito. Okay, nakikiramay tayo muli sa ating kaibigan, si Dr. Noemi Bartolome at ang klase mapitagan naman ng PMA na kinabibilangan ni Nick Bartolome. Magandang umaga, Pilipinas! Nakakalungkot lang dahil 39 years old, marami pang magagawa sa buhay ito. Kaya lang maagang sinundo ni Lord. 221,000 magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas tatanggap naman ng ayuda. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Aabot sa mahigit 221,000 magsasaka at mangingisda sa Eastern Visayas makatanggap ng tulong pinansyal mula sa Presidential Assistance ayon sa Department of Agriculture. Nagsimula na ang pamahagi ng ayuda nagkakalagang 2,335 pesos kada benepisyaryo. Layunin nitong makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin lalo na sa gitna ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa kabuuan, umabot na sa 514.66 milyong piso ang inilaan para sa programa na sasaklaw sa mga rice, corn at sugar farmers pati na rin sa mga mangingisda. Ayon kay Regional Executive Director Rodel Macapanias, target na matapos ang distribution na ayuda bago matapos ang buwan ng Mayo. Upang maging kwalipikado ang mga rice farmers ay dapat may sakahan na hindi lalampas sa 2 hektarya habang ang iba naman ay kailangan rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at ang mga mangingisda dapat nakarehistro sa BIFAR. Sa kabila ng hamon sa logistics, tiniyak ng ahensya na gagawin ang lahat upang may pamahaging ayuda lalo na sa lalong pinakamadaling panahon. Inikayat naman ang mga kwalipikadong benepisyaryo na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na tanggapan upang matiyak ang kanilang pagtanggap ng tulong. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Ayan, happy na yung mga magsasaka. Dito ho sa atin, isa sa mga malawakang tinatanim din pagka ganitong panahon ng tag-init ay bukod sa mani, patatas. Mahilig ba kayo sa patatas pero health conscious? Hindi na kailangang iwasan ang pagkain nito dahil ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, ang susi pala sa mas healthy na pagkonsumo ng patatas ay wala sa pagbabawas ng dami, kundi ang paraan ng paghahanda, partikular na ang pagpapalamig nito bago kainin. Ba, ganun na kasimple, Karaniwan kasi ang patatas na kinakaing mainit. Mabilis itong natutunaw sa ating digestive system na nagiging sanhi na mabilis na pagtaas ng blood sugar. Pero kapag pala niluto ang patatas, hinayaang lumamig ng ilang oras, nagkakaroon ng prosesong tinatawag na starch retrogradation. Sa prosesong ito, ang ilan sa mga starch ng patatas ay nagiging resistant starch. Kaya mas mabagal na natutunaw sa katawan, nakakarating sa kolon ng buo at hindi gaanong nagagalaw at nagsisilbing prebiotic pa o pagkain para sa good bacteria sa bituka. Dahil dito, hindi biglaan ang pagtaas ng asukal sa dugo. Pinalalakas ito ang resistensya sa digestive system at mas matagal na nakakaramdam ka ng pagkabusog. Ayun. So parang kanin. Ang kanin daw po, para doon sa mga nagre-reduce at saka doon sa mga mataas ang sugar. Yan pala, palalamigin natin. Dapat pinalalamig muna siya bago natin kainin. Mas maganda nga daw nilalagay mo muna sa rep. Pagkatapos saka mo, siguro para mas masarap haluan mo ng mainit na sabaw. Kung gusto mong medyo mainit-init. Pero dapat palamigin mo muna. Parang patatas din. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropang pogi ni Sherwin Alparo ay nandyan sa barangay 183 Villamor, Pasay City. Ayan, siyempre kasama nila ang Pride Detergent. Ulitin natin sa mga nakikinig dyan po sa barangay 183 Villamor, Pasay City. Lakasan nyo ng inyong maradyo, telebisyon at abangan nyo ang nag-iikot na mobile po ng DZRH. At yan po ay mamimigay lang naman ng pera at mga regalo kasama ang Pride Detergent.
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay ates. Ayan, ha? Ates. Ibig sabihin, sa Tagalog ho'y magpatotoo. Sa Cebuano, saksi. Sa Ilocano, mangsaksi kayo. Ayan, mangsaksi kayo. Yan daw po ang Ilocano meaning ng translation ng word na ates. Magandang umaga, Pilipinas! Kala ko si ate may pagsusulit. Ates. Yan. Corny. ito, hindi corny ito. Nakiusap ang ilang House leaders kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na irespeto ang plenaryo. Huwag gamiting venue sa pamumulitika. Kasunod dito ng personal and collective privilege fees ni Leviste kung saan naging sentro ng alegasyon sa katihulian. Sina Executive Secretary Ralph Recto, may bahay nitong si Batangas Governor Vilma Santos Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola. Bukod dito, inakusahan din ni Leviste ang mga mababatas sa manoy sangkot sa vote buying. Bagay na tinawag ni Representative Leila de Lima na bilang offensive, speculative at unfair sa lahat ng mga nasa plenaryo. Kaugnay nito, nagpasya ang kapulungan na alisin na sa record ang nasabi privilege speech. Gayon din ang ginawang pagbibintang ni Leviste at iginiit na kung may hawak na ebidensya, maghain na lamang ito ng kaso sa proper forum. No need for any explanation. Is he withdrawing? Yes, but I think also portion of the speech? for the benefit of the Majority people who are Leader. listening, Mr. Speaker, I Majority Leader. believe that Order. party lists Doesn't need Majority Leader. explanation. not by votes for the most part, and Mr. that, Speaker. there are many districts in this country where you also don't buy votes, but there are some that do. Majority Leader. Some, yes, not all. Mr. Speaker, Yes. given the withdrawal, I move, Yes. I would like to repeat the motion that we refer the question of collective and personal privilege to the Honorable Leviste, to the Committee on Rules, as well as its interpolations. The floor I is so move. decided already and was referred to the Committee on Rules. Vice Ganda at Vic Soto magsasama sa pelikula para naman sa MMFF 2026. Yan ang ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nako, mukhang magiging masaya ang Metro Manila Film Festival 2026 dahil magsasama pala talaga sa isang pelikula si Vice Ganda at itong si Vic Soto. Aba, sa mga kani-kanilang pelikula, tumatabo na. What more pa kaya kung magsasama sila? Naku, hindi lang yan. Usap-usapan din, hindi pa kumpirmado ha. Yung mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera may gagawin din daw para sa Metro Manila Film Festival. Heto pa, for the first time, ang Sex Bomb Dancers ay gagawa daw ng pelikula para sa Metro Manila Film Festival. So, ang dami-daming gagawa ng mga pelikula ngayong taon na ito. Pero, karamihan sa gagawing pelikula ay puro pambata. Kasi pansin ng Metro Manila Film Festival, last year, walang mga pambata. Kaya medyo mahina ang dating ng Metro Manila Film Festival sa takilya. Kaya ngayon, sigurado, mas marami sa mga pelikulang ilalabas o ma-approve ay yung pambata talaga. Yan ang kabang-abang. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Habang nanonood kayo ng sine, kain din kayo ng tsokolate. Dito sa mga pabalik ng Pilipinas, sa mga suki natin dyan po sa Japan, Ohio gozaimasu, sa mga suki natin dyan po sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, sa Middle East, ha? Baka pabalik na ho kayo, nag-iisip na ho kayong bumalik muna ng Pilipinas, magbabakasyon, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdaniog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tanyong po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga sakahan, mga nyugan, at iba pang mga bakanting spaces. Ano ha?
At nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din po ang tangerine chocolate na ang mga raw material galing din sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Port Estate dyan po sa Parañaque City, samantala sa iba pang mga balita. Manila Health Department nagsagawa naman ng water sampling sa mga nagtitinda ng palamig para tiyakin ang kaligtasan ng inumin. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nagsagawa ang Manila Health Department Division of Sanitation ng water sampling sa mga nagtitinda ng palamig sa Manila bilang bahagi ng regular na monitoring upang matiyak ang kaligtasan ng mga inuming ibinebenta sa publiko. Ayon kay MSD Officer in Charge Dr. Grace Padilla, isinasagawa ng mga sanitary inspector ang pagsuri upang masiguro na ang mga produktong ibinebenta ay ligtas, malinis at sumusunod sa itinakdang health standard. Sa kasalukuyan, umabot na sa 130 palamig stall ang naitala at patuloy na minomonitor ng MSD Division of Sanitation. Patuloy rin ang paalala ng pamahalaan ng Maynila sa mga nagtitinda na panatilihin ng tamang kalinisan sa paghahanda, pag-iibak at pagbebenta ng palamig upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Alas 4. Paki-off muna. Malu, yan. Arestado ang dalawang babae matapos mahulihan ng 56.6 million pesos na halaga ng shabu sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ayon kay Customs Commissioner Adiel Nepomuceno, nasamsam nila ang mahigit 8,000 gramo ng shabu na nakasilid sa mga bagahe ng dalawang Pinay na napag-alamang kararating lamang ng bansa galing ng Cambodia. Ang mga sospek ay nasa kustodiya na ng otoridad at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-turnover na sa PIDEA ang naturang kontrabando para isalang sa confirmatory examination habang inihanda pa ang inquest proceedings. Ayon naman kay Commissioner Nepomuceno, ang hakbang ay pagpapatunay lamang ng pinaigting na kampanya ng Bureau of Customs laban sa mga illegal drugs na tinatangkang ipasok sa bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Motorsiklong Harley Davidson at Toyota Race ba talaga? Nagsalpukan. Sa Limay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sugatan ng driver ng motorsiklong Harley Davidson, makarang makasalpukan nito ang kotseng Toyota Race alas 8:30 ng umaga kahapon sa Roman Highway sa Barangay Townsite de May, Bataan. Agad na rumespondi ang pulis sa lugar, makarang makatanggap ng tawag mula sa 911 emergency hotline. Sa paunang investigasyon, lumabas na nagtangkang mag-U-turn ang race patungong timog ng aksidenteng mabangga ito ng kasalubong ng motorsiklo na patungong Hilaga. Kapwa nagtamo ng pinsala mga sasakyan habang sugatan naman ang driver ng motorsiklo at isinugod sa ospital para sa agarang gamutan. Danny Kumilang, RS37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Samantala, pagpapakawala ng Tomahawk missile sa ongoing Balikatan exercises, kinundina. Detalye na balita mula kay Manang Milky Ricunan, Aris 12. Manang Milky, good morning. Maring kinundina ng Makabayan Block ang pagpapakawala ng Tomahawk missile sa ongoing Balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Nakapaloob ito sa House Resolution 992 ng Makabayan. Binanggit sa resolusyon ang Tomahawk land attack missile na inilungsad noong May 5 mula Tacloban Airport patungong Laur, Nueva Ecija na parehong civilian sites. Iginit sa resolusyon nang nabanggit na aktibidad ay paglabag sa soberenya ng Pilipinas at nagdudulot
ng matinding panganib sa ating mga kababayan. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino na at Teachers Party List, hindi ito may tuturing na routine exercise, kundi live fire testing na isang offensive weapon system sa ating lupain. Dahil dito ay giniit ng Makabayan Bloc ang agarang withdrawal ng US missile systems at pagtatapos ng kaparehong live fire missile activities sa ating teritoryo. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. may huli pero walang kulong. Yan pong nakita ni Sherwin Alparo. Sherwin? Yes, Kuya Angel, isang malungkot na tatay ang ating nakita ngayong umaga. Tignan mo naman, no? Hindi ngumingiti. Bakit malungkot? Ayan, ngumiti na. Masaya na siya. Masaya so, na. tapos na. Okay na to. Di ka naman, baka may pinagdadaanan si tatay. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Opo, kayo po'y palagi daw nakikinig ng DZRH. Opo, kay Angelo Palmones po. Si Kuya Angel Palmones, ito bigyan kagad natin ng 1,000 pieces. Salamat po, sir. Para, ayan, no, ang sigla na. Ganda na ng masaya ngipin na ni ulit. tatay. Lumabas na ang ngipin. Ay, nakabinil si tatay. Binir si tatay, ha? Opo, salamat. Tay, sinong dentista gumawa ng ngipin nyo? Wala po. Wala ba? Natural yan? Opo. Since birth. Since birth, ha? Since birth yung ngipin niya. Lupit, ha? Oo. Dapat pala binigay mo kay tatay. Unique. Oo nga. Sa susunod. Bitbit na dapat nagbibitbit ka ng unique para lalo pang tumibay ang ngipin ni tatay. Tay, anong probinsya mo, tay? Bicolano po, sir. Bicolano? Opo. Uragon. Saan sa Bicol? Sa Sorsogon po. Sorsogon. Ayan. Kailan pa kayo huling Senator Cheese. Kailan pa kayo huling umuwi? Wala pa po. Walang pera. Walang pera. Ayan, meron na kay Sherwin. Dadagdagan niyan pag sinabi niyo uwi kayo. Uwi ho ba kaya? Mayo 12. Okay. Pauwi na kayo kagad? Ay naman, bilis na makausap. Ayan, uwi kagad si tatay. Tay, ano ba pinagdadaanan niyo? Ba't kanina malungkot ho kayo? Hindi, nakikinig po ako sa balita ninyo. Kaya kayo lumungkot? Naririnig yung mga balita. Yung mga balita mo nakakalungkot. Oo. Dapat naman yung mga masasayang balita, no? Ayan. Kayo po kasi yung hinahangaan ko lagi ganon. Sa umaga. Sige tay. Congratulations ha. Salamat po, sir. Na-tsempuhan kayo ni Sherwin. Ayan. Nako, kailangan masagot nyo rin yung ating word of the day para makuha nyo yung ating medium component. Ates po. Ates. Ates po. Ate Tess. Ates. Dahil nakuha nyo ating word of the day, ito ang inyong medium component. At din sa atin ng Astron ng official radio set partner na DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre may tatanggapin ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre meron ka rin pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalaban gamit ang Pride Detergent, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na minamodelo na kapitbahay nyo may pinakamalalim na dimple. Ang lalim din ng dimple ni tatay. Oo nga, ayan. Ilan na nga po nyo, tay? Salamat po sa lahat ng mga biyayang binigay ninyo sa akin. Mabalos tayo, mabalos. Tay, ilan na nga po nyo? Wala pa po. Wala pa? Wala po. Pero ilan ang anak nyo? Isa po. Isa lang? Opo. Tipid talaga ni tatay, ano ha? Nagtitipid na marami ngayon kasi mahirap ang buhay. Maaga po namatay yung asawa ko. Tapos hindi na kayo nag-asawa uli? Hindi na po. Ayaw nyo na magkaroon ng bagong biyanan? Ganon? Ayaw na po. Matanda na ako, sir. 76 years old na po ako. 76? Kuya Angel, pag tinignan mo siya sa personal, parang lang siyang 75. Oo. Hindi, pero ang ganda ng ngipin ni tatay, ha? Alagaan niya tayo, ha? Oo. Ano yan? Ano ginagamit nyo dati? Asin lang siguro. Ano? Nung panahon po. Asin, sabi ko na nga ba eh. Lupa. Hindi. Anong lupa?
Ha? Hindi ba pwede yun? Yung bayabas po. Kita mo? Yung udlot ng... ano to? Yung Sanga ng bayabas. Sanga ng bayabas. Sanga po. Sanga. Opo, sanga. Naku, ang tigas ho ng sanga. Gano'ng kalaking sanga po yun? Pinipit-pit yun yung sa dulo. Sa dulo yun. Sa dulo. Buong sanga. Ikukustos mo sa ngipin. yung sanga, pamalo sa amin yun. Pagka late kami pumasok sa dumating sa eskwela. Yun. Talaga natatandaan mo pa, no? Oo naman, oo. Pagka nagre-reunion kami, yun laging pag nag-uusapan kung sino yung pinakamalakas mamalo. Oo. Ayan, sige tayo, ingat ba kayo tayo ha? Mabalos tayo, mabalos. Salamat po, sir. Walang anuman. Okay. Maraming salamat po. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka kayo sa dating winner sa DZRH Malacash promo, kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ni Bentong, hindi daw kasi kumakain si tatay ng candy ng kabataan niya. Pwede. Kami, tibay din ang ngipin namin. Hindi kami kumakain ng candy, pero tumitira kami ng tubo. Pang-uskag tubo ba? Pampatibay ng ngipin yun. Kaya lang, pagka medyo nadalasan mo naman, bungal ka rin. Dahil tsaka nun, iba ang candy natin. Inabutan mo ba, Ray, yung tira-tira? Ha? Yung pag kinagat mo gano'n, tangay lahat. Lahat ng tartar, tangay. Patangipin, tangay. Malaking bawas sa bilang ng mga struggling learners ang naitala ng Department of Education. Nasa 4 na milyon at kalahating mag-aaral na dapat na o dating nahihirapan sa pagbabasa ang nakahabol na sa kanilang antas ngayong taon ay naman ito sa opisyal na ulat po ng Department of Education. Nabawasan rin ng about 6 million ang bilang ng mga mag-aaral na hirap sa math. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, naging susi rito ang programa sa literacy at numeracy na layong patatagin ang pundasyon ng mga bata mula pa sa simula. Kasi nga naman, paano magiging matalino yung bata kung hindi nga po learner, hindi marunong magbilang, hindi marunong kumuwenta, hindi marunong magbasa. Sinabi po ni Angara, target nilang mas paigtingin pa ang learning recovery mula elementarya hanggang high school para masigurong tunay na handa ang mga learners sa hamon ng buhay. Mag-asawang si Jeneline at Dennis Trillo wala pang balak na mag-baby number 2. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie. Sa ngayon ay wala pa sa isip ng mag-asawang Dennis Trillo at Jeneline Mercado na sundan ang anak nilang si Dylan. Napag-usapan ulit itong pagpapastor ng embryo ng magiging baby ni na Dennis at Jeneline. Ilang taon na ang nakakaraan dahil ang buong akala nila ay hindi pa mabubuntis si Jeneline. Kaya inayos nila itong makabuo ng embryo at alam na nilang ang magiging baby, magiging boy itong kanilang magiging baby. Pero bigla namang nabuntis si Jeneline at baby girl nga ang iniluwal niya. Kaya yung nakastore na embryo sa Amerika ay doon lang daw muna. At nilinaw ni Jeneline na dahil sa siyensya ay nabuo nila itong embryo at nalaman na nga nilang baby boy ito. At pwedeng dalhin ito ni Jeneline o ng isang surrogate mother. Heto pa ang karagdagang pahayag ni Jeneline Mercado. Hindi naman po sa amin yun na binuo lang ng siyensya. Pero kahit anong ibigay, kasi si Dylan naman, isang malaking blessing yun na hindi namin inasahan. So kahit Iyan ang pahayag ni Jeneline Mercado at sa ngayon ay nag-i-enjoy muna si Jeneline sa pagiging nanay sa anak niyang si Jazz at kay Patrick Garcia at si Dylan naman kay Dennis. Pero naging nanay na rin si Jeneline sa anak ni Dennis kay Carlin Aguilar na si Calix Ho. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, si Raymond, nakatutok din sa atin dyan sa Hayward, California, US of A.
53 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po ay mag-ultamayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-rin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-rin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng matoksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo? Aba, kung gusto ho ninyong malaman ang yung pang mga benepisyo at paano ho ito, paano nyo mapapakinabangan, lalong-lalo na yung mga nag-chemotherapy, yung mga, kasi ginagamit na rin po itong pang-adjunct treatment, ano po, para sa cancer, pang-ayuda, no? Kasi nga, binuboost nito ang ating immune system. Mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ayan, may mga medical experts who nakastambay dyan, sasagutin ang inyong mga tanong. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang magandang balita, kapag bumili ka nga po ng isang box ng ultamayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0981-0-2025. Mahalagang paalala, ang ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, patuloy po namang nananawagan si Ginoong Delpin Liha dito po sa Pag-ibig Fund. Isaulit na daw po yung 630 million pesos na naka-escrow fund sa ahensya sa nakalipas na 15 taon. Ako, laki-laki na po ng interest yan. At ang interest naman ho niyan, ang magbabayad hindi ho naman yung mga opisyal ho ng Pag-ibig, kundi yung mga miyembro. Kukunin din po yan sa ating mga kontribusyon. Bakit ayaw ba niyong isauli kung yan po ay naka-escrow lang? Hindi nyo naman pera yan. May utos na rin ho ang korte na dapat yan isauli. Ano ho? Kasunod ito ng pagdidismiss naman sa kasong estafa o fraud laban sa kanya. Dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya hinggil sa manoy 6.6 billion pesos na housing scam. Tinatigan din ng Korte Suprema noong 2018 ang summary judgment ng Makati RTC 2012 na nag-uutos sa Pag-ibig na tuparin ang obligasyon nito. At isauli nga yung 630 million pesos na naka-escrow. Kaya lang hanggang sa ngayon hindi pa rin ho ito sinasauli. Bakit? Yun nga ang tanong. Bakit hindi pa rin maisauli ang perang yan na naka-escrow? Nagamit ba nila? Kung nagamit, dapat na naka-escrow lang, nakatago yung pondo. Bakit nagamit? Sinong gumamit? At sinong mananagot? Habang tumatagal, lumalaking interest. Ang interest nga po niyan ay manggagaling po naman sa pondo ng kontribusyon ng mga miyembro. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga sa mga taga Melbourne, Australia. How are you today? Down under, Kumusta ho yung mga suki natin dyan sa Australia, gantin dyan po sa New Zealand. Opisyal nang inaprobahan ng Commission on Elections ang accreditation ng United Bangsamoro Justice Party bilang isang regional parliamentary political party ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa resolusyong inilabas ng COMELEC, ibinasura ng komisyon ang alegasyon na ang UBJP ay konektado sa armadong grupo sa pamamagitan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon sa poll body, ang pagkakaroon ng parehong liderato o miyembro ay hindi sapat na patunay na iisa ang dalawang organisasyon at wala ring nailatag na ebidensya na may kontrol ang UBJP sa anumang armadong grupo. Ibinasura din ng COMELEC ang alegasyong pinopondohan ng mga dayuhan ang UBJP at binagyan diin na nakasunod naman sa lahat ng requirements sa ilalim ng Bangsamoro Electoral Code ang naturang grupo.
Kabilang narito ang sapat na bilang ng mga miyembro, pagkakaroon ng mga chapter sa karamihan ng munisipalidad sa BARM at pagsunod sa mga pamantayan para sa gender representation. Dahil dito opisyal nang makakalahok ang partido sa gaganaping BARM elections sa Setyembre. Kakaiba ho kasi itong eleksyon sa BARM. 80 kung hindi ako nagkakamali yung ihahalal ng mga miyembro ng parliament. Pero ang ihahalal na district representative 32. Yung 8 ay manggagaling sa iba't ibang sektor. Di ba? Sektor ng matatanda, sektor ng magsasaka. Ayun. Direct lang mong iboboto yung pangalan ng representative for that sector. Ganun, kakaiba, no ha? Tapos, doon naman sa yung natitinang 40, manggagaling sa mga recognized political party. Gaya nga po nung UBJP. Oo. So, 40 ang manggagaling doon po sa mga political organization na makakakuha ng 2.5%. Balupit, ano ha? Oh. Paano kung isang partido lamang ang nakakuha ng 2.5%? Kanya lahat yung 40? Oh. Alam mo ninyo, magandang mapag-aralan ito pong eleksyon na ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil bukod sa meron ho silang mga paraan kung paano maiiwasan ang tawag dito, political dynasty. In place na sa kanilang anti-political dynasty measures. Diba? Kakaiba ho yung magiging eleksyon ng parliament, kauna-unahang parliamentary election dyan po sa BARM. At kung yan ang magagaya natin nationally, kaganda ho ng setup. Mababawasan ho talaga ang mga trapo. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga. Ohayo ko sa ima sa mga suki natin dyan. 5:01 ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Vietnam. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. O para sa mga nakakalimot, Thursday pala ngayon ha, baka bakasyon ko yung maaga. Ikapito ho tayo ng Mayo 2026. Magandang umaga kay Tatay Elmo. Morning po sa inyo ha. Naimbag nabigan sa mga suki natin dyan sa Bulog, Cagayan. Kinumpirma ng World Health Organization na 3 tao na pinaghinalaang may hantavirus ang matagumpay na na-evacuate na mula sa cruise ship mula sa MV Hondius malapit sa Cape Verde. Ayon sa Director General ng WHO, kabilang sa mga ito ang 2 crew member at isang pasahero na kasalukuyang ibinibiyahe patungong the Netherlands upang lapatan ang kukulang atensyong medikal. Maglilinaw naman ng WHO, bagamat nakamamatay ang sakit, nananatiling mababa ang health risk ng nasabing sakit sa publiko na karaniwang nakukuha ang hantavirus po ay karaniwang nakukuha sa ihi, dumi at laway ng daga. Maaaring magpasya ang Senado na wag nang mag-convene bilang impeachment court kahit mayakyat na sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, depende ito sa magiging pasya ng mayorya para bubuo ng 24-member court. Sa akali man na niyang mag-convene, hindi rin agad masisimula ng paglilitis dahil meron pang mga proseso para sa paghahanda gaya ng pag-issue ng summon, gayon din ang pre-trial.
Iginit ng senador posibleng sa unang linggo pa ng Hulyo simula ng trial proper. Ngunit tinitiyak niyang magpapatuloy ang paglilitis kahit nakabreak ang Kongreso dahil hindi naman ito saklaw ang impeachment court. Samantala, pinag-aaralan ng Senado ang pagtatalaga kay Senator Kiko Pangilinan bilang impeachment manager para sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, plano ng mataas na kapulungan na i-appoint si Pangilinan sa naturang posisyon dahil isa siyang abogado. Higit ni Lacson, kailangan nilang magtalaga ng impeachment manager na may sapat na kaalaman sa batas at rules of court para matiyak ang maayos na paglilitis. Nilinaw naman ng senador na ito'y mungkahi pa lamang at hindi pa naipaparating sa ibang miyembro ng majority bloc. Opisyal ng binawi ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Miguel Almario ang kanyang suporta sa impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng panawagan mula sa kanyang mga nasasakupan. Sa ulat, bumuhos ang sentimiento ng publiko sa Davao Oriental, lalo-lalo na sa social media kung saan marami ang hayagang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa tangkang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Nananawagan ang mga ito kay Almario na pakinggan ang boses ng mga taong naghalal sa kanya bago magdesisyon sa isang usaping may malaking epekto mano sa bansa. Kakasuhan na ng National Bureau of Investigation ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta kaugnay ng manoy pangingikil gamit ang social media. Ayon kay NBA Director Melvin Matibag, kapag nakitaan nila ng probable cause ang kaso, iaakit ito sa Regional Trial Court para sa paglilitis. Ayon sa NBI, iimbestigahan din ang mga cellphone at online accounts na posibleng ginamit sa manoy extortion scheme sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Arestado si Mabanta kagabi. Nung isang gabi pa. Matapos ang isinagawang entrapment operation sa Valle Verde Country Club sa Pasig kung saan nasamsam ang 75 million pesos na marked money na nakalagay sa maleta. Maleta na naman. Hindi na talaga matapos-tapos ang kwento sa maleta, ano ha? Ayon naman sa kampo ng House Speaker na si dating House Speaker Martin Romualdez, nagsimula noong nakarang taon ang pagbabanta at umabot pa nga ng 350 million pesos ang hinihinging pera. 2 linggo nang nakalilipas. Sinasabing nagbanta ang mga suspect na maglalabas ng video na makakasira kay Romualdez kung hindi may bibigay ang pera bago sumapit ang May 5. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na nagugat ang ikinasanilang entrapment operation laban kay Franco Mabanta sa sumbong mismo ng kampo ng dating House Speaker. Ayon kay NBI Special Agent Oliver D. Rivera Jr., ang umano'y pangingikil ni Mabanta na siyang founder ng Peanut Gallery Media Network ay nagsimula noong 2025 at muling naging aktibo sa nakalipas na 2 linggo. Matapos na niyang makatanggap ng sumbong, agad na nagkasa ng operasyon ng NBI sa Pasig City dahilan para maaresto si Mabanta. Gate ni Rivera, humihirit umano si Mabanta ng 350 million pesos na kalaunan, ibinaba sa 300. Kapalit ng hindi nito paglalabas ng blackmail video laban sa dating House Speaker. Based on the complaint, meron ng initial talks since a year ago, pero nabuhay lang sa ulit with respect to a representative of the complainant. So, through the representative of the complainant, lumaki na yung amount. Kasi a year ago, mababa lang yung amount. Naninindigan naman ang Peanut Gallery Media Network na sila'y inosente. Set up lamang daw ang ginawang entrapment operation kaugnay na manoy pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PGMN founder na si Franco Mabanta, walang katotohanan ang sinasabing pangingikil at kaya nila itong patunayan. Iginit ni Mabanta, ginawa lamang ito upang patahimikin sila ni Romualdez at pigilan ang paglalantad ng mga katiwalian noong House Speaker pa ito. We're innocent. It's not true.
Sir, how innocent? Completely. Sir, bakit tingin niyo po ay you were arrested if you are innocent naman po? You talk to my lawyer. Social media. I haven't seen it. I don't have my phone. Ito, pababa. It's not true. Definitely not true. Assumption pa lamang para sa National Bureau of Investigation na flood control scandal ang laman ng umano'y blackmail video kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, wala pa silang kumpirmasyon tungkol dito, lalo't wala pa naman silang kopya ng umano'y mga video ng pananakot ng grupo ni Franco Mabanta kay dating Speaker Martin Romualdez. Git ni Matibag, sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ng NBI kung si Romualdez lamang ang tinarget ni Mabanta o may iba pang nabiktima ng pangingikil. Bukod kay Mabanta na siyang founder ng Peanut Gallery Media Network, pinusasan din ng NBI ang isang direktor, finance officer at dalawang iba pa na pawang kakasuhan ng extortion in relation to Cybercrime Prevention Act. Yun yung sinasabi pa namin sa forensic at chinecheck. Kasi nga sabi naman ng media, clips lang yung binigay portion eh. So titignan namin kung ano yung ano lang, no, mama. Kasi I don't know why should be focused on sa video. Sinasabi nga natin dito is yung crime mismo ng rapid extortion. So they heard the blackmail engineering sa video dahil yung subject is nandun sa video. Tapos nangihingi ng pera. Otherwise, sila naman yung video. So that is already an assumption na blood control yung video. They were able to see the video. Dapat ito may title. Maleta Dasaga. Hindi na matapos-tapos talagang kwento sa maleta. Nilinaw naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na wala siyang direktang koneksyon maging ang pamilya Duterte sa naarestong si Franco Mabanta. Tugon ito ni Roque sa naging pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nang natanungin na lamang si Mabanta kung ano nga ba ang relasyon nito sa mga Duterte. Ayon kay Roque, kilala lamang nila si Mabanta bilang isang vlogger at katunayan ay nagpakilala ito sa kanila bilang umano'y tumulong sa pagmamanage ng social media accounts ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ginit ni Roque, walang naging opisyal na panunungkulan si Mabanta sa ilalim ng Duterte administration at ang makuhang larawan na makikitang magkakasama sila ay dahil lamang bukas ang palasyo sa mga vlogger at mga mamamahayag. Lilinawin ko po yan, walang naging opisyal na function itong si Franco Mabanta sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Romualdez Duterte. Ang pagkakakilala namin sa kanya ay bilang isang vlogger at ang palasyo naman ay bukas sa lahat ng mga vlogger, sa lahat ng mga mamamahayag, kaya nagkaroon siya ng mga picture sa akin at kay Presidente Duterte. Iginit ng Malacanang na hindi kaibigan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Franco Mabanta na inaresto dahil sa manoy pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod dito ng mga ulat hinggil sa manoy papel laman ni Mabanta sa online political campaigns na sumuporta kay Pangulong BBM sa tulong ng media company nito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi kaibigan ni Pangulong BBM si Mabanta at sa katunayan, marami itong artikulo kontra sa administrasyon. Iginit ni Castro sa halip na iugnay sa Mabanta sa Pangulo, tanungin na lamang kung ano ang kanyang relasyon sa mga Duterte. Dahil sa mga kuhang larawan kung saan kasama nito sina dating Pangulong Digong, BP Inday Sara at maging si Attorney Harry Roque. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Sabi nga nila everybody loves a winner. Pero kung hindi ka winner, bala ka sa buhay mo. Magandang umaga, Pilipinas! Si Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Lian, good morning! Good morning po, Sir Angel, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga may binabantayan tayong dalawang sama ng panahon. Una na po dyan yung low pressure area na nasa loob ng ating PAR at nasa layong 120 km southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ngayong araw nga ay magdadala na ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, specifically dito sa Central
and Eastern Visayas sa may Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, maging sa may Zamboanga Peninsula, kaya't doble ingat sa ating mga kababayan dahil positive po yung mga flash floods at landslides. Pero aside po doon, sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan naman po yung mainit at malinsangang panahon dulot nitong easterlies, although possible pa rin naman po yung mga thunderstorms o panandali ang buhos ng ulan sa hapon. At para naman po sa ating heat index, may 6 po na lugar sa ating bansa na nasa danger level. At dito po sa Metro Manila, hanggang 41 degrees Celsius po yung ating heat index. Pinakamataas naman po sa Borongan Eastern Samar, maging dito sa San Jose Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius. At about naman po doon sa ating binabantay na bagyo na nasa labas pa ng ating PAR, itong tropical storm Hagupit, inaasahan po natin, papasok po ito ng ating PAR by Saturday evening or early morning ng Sunday at tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Although sa ngayon sa nakikita natin ay weakening naman po yung trend nito o mas hihina po ito pagpasok ng ating PAR. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga. Ma'am Lian, ilang percent ang probability na maging Kaloy ito? Well, actually sa ngayon mataas po yung chance na ito ay maging Kaloy. So more or less talaga, no, I expect na po natin na papasok po ito sa ating PAR. And although yun nga po, kung makaka-apekto po ito sa ating mga kalupaan, ay mataas pa po yung uncertainty. Anong speed niya ngayon? Sa ngayon, ito po'y nasa 20 kilometers per hour po. At least mabilis. Mabilis, hindi masyadong makakaipon ng lakas, ano ha? Oo, yes po. Sana masustain niya na lang yung kanyang speed na yun, ano ha? Oo. Para wag nang tumama. Dahil okay na tayo dito sa LPA, wag na lang kay Kaloy, wag na lang kay Hagupit. Ayan, ha? Pero kung halimbawa magdi-dissipate ito pag pasok ng power line, sa nakikita natin, no, hanggang tropical storm category lang talaga yung pinakamataas niya na intensity. Although kung magdi-dissipate ay mataas pa po yung uncertainty, pero weakening talaga yung trend niya. Oo, kasi baka mag-export na naman tayo ng bagyo, mahirap na. Masisi na naman tayo pagka nasira yung mga taniman doon. Anyway, sige, maraming salamat Ma'am Liana. Ingat din po kayo, wala na naman tulugan ang mga tagapag-asa. Ingat po, maraming salamat. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Si Lian Loreto mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, nako, sana naman wag nang lumakas pa, no ha? Okay na mulan, pero wag naman bagyo. Kasi kawawa naman yung may mga prutasan. Ngayon pa lamang lumalaki yung bubot pa. Bubot pa yung, hindi nga bubot from flower to to bud. Hindi, ang tawag natin dito. Basta maliliit pa yung bunga ng rambutan, lansones, durian. Maliliit pa, mga ngalaglag na naman yan pagka tinamaan po ng malakas na hangin. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga pabalik ng Pilipinas, wag na magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayo dito sa Pilipinas na Tangerine Chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga sakahan, ng mga nyugan, ng mga open spaces pa dyan po sa lalawigan ng Quezon. At pinoprocess po nila yung pong dekalidad na cacao beans para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Napakagandang pangregalo kay nanay sa Valentine's, sa Mother's Day. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 18 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Palmones, magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay magandang umaga din po sa mga taga Melbourne. Maximum weather daw alas 3 ng hapon.
papunta na sila ng winter sa susunod na buwan. Saka ingat ho kayo dyan ha sa mga taga Melbourne, Australia. Ipasa sa uli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang onboarding fee na binayaran ng ilang TNBS drivers. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza, wala namang kailangang bayaran para mapasama sa operasyon ng transport network companies. Taliwan sa mga ulat na nagbabayad ang mga driver ng 25,000 hanggang 90,000 na para lamang ma-onboard. Hindi rin tumira, no ha? Kaugnay nito, tiniyak ni Mendoza na mananagot ang lahat ng mga tauhan ng LTFRB na sangkot sa naturang irregularidad. Maaari rin na niyang suspindihin ang operasyon, pagbayarin ng multa o tanggalan ng lisensya, oras na mapatunayang sabit din sa anomalya ang mismong mga taga-TNC. Definitely, no? Definitely papasoli natin yan. Not to mention the criminal liabilities, no? Para sa bagay na yan. Yes, sir. Kasi baka I'm sure pinapangakuan nila na ma-onboard ka. Ito pa yung style ng iba eh. I-onboard sila 3 months. After 3 months, tatanggalin nila. Tapos kung gusto mo ma-reconnect, may bayad ka na Bayad naman. na sus, Mario Josep. Grabe, talagang kawawa itong mga... Biniktima talaga. Biniktima itong mga driver natin. Ay, lupit talaga nitong mga... Di ba, imbis na tulungan, gusto lang naman maghanap buhay, hold upin ka ng harapan, no? Magkano yung tinatangay? 25 hanggang 90,000. Mga loko. Pero hindi mangyayari yan kung walang kasabwat na. Magandang umaga naman sa mga Pilipino dyan po sa Rome, Italy. Ay, malamig na din yan sa Rome. Itinakda na sa June 1 hanggang June 5 ang Brigada Eskwela 2026 bilang paghahanda sa pagpasok ng estudyante para sa school year 2026-2027. Kabilang sa isasagawang aktibidad ang paglilinis at pagkukumpuni ng mga paaralan bago sumapit ang pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng Brigada Eskwela Peace mula sa mga magulang, mga volunteers o mga partners at mga stakeholders. Binigyan din ni Secretary Angara na hindi maaaring mangolekta ng anumang kontribusyon ng mga guro at iba pang school personnel kaugnay ng Brigada Eskwela activities. Ayan ha, sa mga nakikinig ng mga magulang. Huwag kayong magpapabola pagka meron nagsabi na may babayaran para ho dito sa activities na ito. Pero pwede ho sigurong kung gusto namang mag-donate voluntarily, merienda, in kinds, pwede. Nang sa gayon ganahan din naman yung pong mga naglilinis, malapit na mag-summer sa Rome, Italy. Wala pang naitatalang hantavirus sa Pilipinas. Ito ang nilinaw ng Department of Health sa harap ng pinangangambahang pagkalat ng naturang sakit. Ang hantavirus ay hindi pangkaraniwang na sakit na naipapasa sa pamamagitan ng exposure sa ihi o dumi ng infected na daga. Kabilang po sa sintomas ng sakit ang lagnat, gastrointestinal illness, pulmonya at matinding respiratory distress. Samantala, sinabi naman ng spokesperson ng Department of Health na si Dr. Albert Domingo, negatibo rin sa sintomas ng hantavirus ang 38 Pilipinong tripulante ng isang cruise ship na naka-quarantine ngayon sa Cabo Verde. Magandang umaga, Pilipinas! Ang meron sa Pilipinas ay Honteveros. Yan. wala tayong hantavirus, meron tayong Honteveros. Ayan, ha? Ay, good morning kay Senator Risa Honteveros, ha? Mukhang talagang puspusan yung kanyang paghahanda, ha? Para po sa nalalapit na presidential elections. Mukhang talagang sasabak si Senator, sa pagtakbo bilang presidente. Ayan. Sino kanyang vice president? Ayan, ha? Sen, kamusta na yung inyong mga niimbestigahang mga fugitive na dayuhan, ha? Oo. Kamusta na ho itong mga inimbestigahan ninyong mga fugitive na nabigyan ng refugee status, ha? At ngayon ay mga big time ng mga negosyante sa bansa.
Maganda umaga, Pilipinas! 6 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing nagtitiwala at kontento sila sa serbisyo ng Philippine National Police. Batay sa pinakahuling survey ng Okta Research, isinagawa mula March 10 hanggang 25 kung saan 63% ng mga respondent ang nagsabing nagtitiwala sila sa PNP. 10% naman ang nagsabing medyo hindi sila nagtitiwala, habang 8% ang nagsabing lubos silang walang tiwala sa pambansang pulisya. Sa usapin naman ng performance, 61% ang nagsasabing very satisfied o somewhat satisfied sila sa trabaho ng PNP. 20% ang hindi kontento, 19% naman ang undecided. Sa kabila nito, sinabi ng Okta na mas mababang nakuha ang trust at performance ratings ng PNP ngayon kung ipukumpara sa survey noong Hunyo ng 2025 na umabot sa 71% ang nagtitiwala, 73% ang nasisihan sa performance ng pambansang pulisya. Maganda umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang oras. Boss Freddy Elizalde, good morning, boss. Ay, magandang umaga din kay Mayor Sandy Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Sa mga suki nating mga justices, ha? Si Justice Energito, si Justice Max De Leon, Justice Raul Villanueva. Justice, kumusta na ho kayo? Naimbag na bigat, ha? And then kay Ma'am Sally, Mama Sally, nanay po ni Justice Villanueva. Ambassador Haramping, good morning. Magandang umaga din po kay Kong Ador Plato. Saka si Attorney Biyong Garing dyan sa Mindoro. Good morning. Happy birthday muna kay Inspector General Attorney Dodo Dulay ng PNP Internal Affairs Service. Aba, malo, birthday pa lang ngayon ni Attorney Dodo. Isa sa mga host natin dito sa ating executive session sa DZRH. Happy birthday, Attorney Dodo Dulay. Inaasahang matutuldo ka na ang nagpapatuloy na tensyon sa Gitnang Silangan sa ulat ng US media outlet na Axios. Kinumpirma ng isang source mula sa mediator country na Pakistan, malapit ang selyuhan ng US at Iran ang isang pahinang memorandum para sa pagtatapos ng gulo sa Gulf region. Ayon naman sa source, 48 hours may 48 hours ang Iran para tumugon sa key points ng naturang kasunduan. Kabilang sa mga nakapaloob ditong probisyon, ang pagkakomit ng Iran sa moratorium sa nuclear enrichment, pag-aalis ng sanksyon ng US at pag-release ng $1 billion na frozen Iranian funds at paglip naman sa restriction ng dalawang bansa sa Strait of Hormuz. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ni US Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner kasama ang ilang opisyal ng Iran. Sana nga po nang sa ngayon naman makabalik na tayo sa normal. Pero ang sabi nga nila, it will take time bago manumbalik ang normal na presyuhan ng langis. Maganda umaga, Pilipinas! Lahat ng mga pinuno ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay personal na dadalo sa summit sa Cebu maliban sa Myanmar. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial, bagamat hindi makasisipot ang presidente ng nasabing bansa, ang kakatawan dito ay ang Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs at mga senior officials dadalo sa senior officials meeting. Itong Abril lamang ay nahalal bilang Pangulo ang military leader na si Min Aung Hlaing sa pamamagitan ng parliamentary vote. Git ng Imperial, nagkaroon noon ng desisyon ang mga ASEAN leader na ang SOM leader at Permanent Secretary ng Myanmar ang padadaluhin sa summit dahil nga sa sitwasyon sa naturang bansa. Inaasahang tatalakayin sa summit ang development sa implementasyon ng 5-point consensus na layong mahinto ang karahasan, mabigyan ng agarang humanitarian assistance ang mga mamamayan ng Myanmar. Maraming mga agricultural at manual workers ang nawalan ng trabaho sa buwan ng Marso dahil sa mataas na presyo ng langis, bunsod ang tensyon sa Gitnang Silangan. Matay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 420,000 ang nawalan ng trabaho sa sektor ng fishing at aquaculture.
Ito'y dahil sa napilitan ng mga operator na itenga na lamang ang kanilang fishing vessels bunsod ng mahal na presyo ng langis. Dahilan kaya't marami sa mga mangingisda ang nahinto din sa kanilang hanap buhay. Nakitaan din ng malaking pagbaba ang mga nasa domestic at personal wellness services, manufacturing at human health and social work activities, yan din sa finance at insurance activities. Sa totoo lang, kasi mahal ho magpa-manicure, pedicure kung may nail cutter ka naman, di ba? Feel mo pa yung maglilinis ng kuko mo. Nagpasalamat naman ang Philippine National Police sa tiwalang ipinagkaloob ng publiko sa pambansang pulisya. Kasunod ito na lumabas na resulta ng pinakahuling tugon ng masa nationwide survey ng Okta Research kung saan makikita ang mataas na antas ng tiwala ng publiko sa ating mga pulis. Sa inilabas na pahayag ng ahensya, sumasalimin nila ang positibong resulta ng survey sa kanilang maigting na pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan, maipatupad ang batas at maprotektahan ang bawat komunidad. Tiniyak din ng hanay na patuloy ang kanilang pagiging tapat, makatao at mabilis na magpapatupad ng batas habang pinaiigting ang kampanya laban sa kriminalidad. Nakakuha ang PNP ng 63% trust ratings at 61% satisfaction rating sa unang bahagi ng taong 2026 na siyang pinakahuling survey naman ng Okta Research. Umarangkada na ang rollout ng libreng bigas sa mga piling sektor sa Metro Manila sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon kay Mayor Francis Zamora na siyang presidente ng Metro Manila Council, ang mga pamahang lokal ang magpapasya kung anong sektor ang kanilang pipiliin para sa rice subsidy. Sa lungsod ng San Juan, naabot ng 8,900 senior citizen ang nakatanggap ng libreng bigas na ibinatay sa mga listahan ng bawat barangay. Samantala, mga jeepney driver at miyembro naman ng TODA ang napiling priority sector sa Mandaluyong dahil ayon kay Mayor Menchie Abalos, sila ang unang nakaramdam ng epekto ng oil price shock. We cannot give all San Juaneños. We have to select anong sektor ang sa tingin natin dapat tulungan. At ang naging desisyon ko po ay ibigay ito sa mga senior citizens. Yung jeepney and tricycle drivers, alam natin sila yung pinaka-tinamaan ng itong pagtaas ng gasolina. Kaya talaga sila yung mga priority ko. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, at habang patuloy ang pagbibigay ng ayuda, alam ba ninyo, tuloy naman ang ligaya. Ayan. Tuloy ang ligaya sa ating mga nasa politika. Ayon po sa ating chismosang kapitbahay dyan po sa Cavite, tuloy daw ang ligaya ng mga lokal na mga kongresista. May instruction na daw kasi ang mga regional bossing ng DPWH na sabihan ang mga DE na entitled ang kanilang mga congressmen sa 5 to 7% SOP. 5 to 7 SOP? Akala ko ba bawal na ito? Hindi pa talaga sila nadadala. Hindi pa nga natatapos yung investigasyon. Bagay, wala naman nakulong Kaya tuloy ang ligaya. Ayan So ang instruction sa mga DE, entitled sila, alam kaya ito ni Secretary Vince, entitled na uli ang mga congressman ng 5 to 7% SOP. Ayun. Ang tanong nung ilang mga kongresista, bakit ang kanilang natatanggap na ulat meron namang kumo-corner ng 20%. Sabi na, teka muna, 5 to 7% sa amin. Pagkatapos, merong tatanggap ng 20%? Sino naman yung 20% na yun? Wala kayong kadala-dala. Maawa naman kayo sa bayan. Mahiya naman kayo. Mr. President, balik na naman daw sila. Maganda umaga, Pilipinas! NBA Australia, pinalalakas ang ugnayan sa security. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Good morning, Giselle. Good morning, Kuya Angel. Pinalakas ng National Bureau of Investigation at ng Australia yung kooperasyon nila sa pagpapalakas ng seguridad. Nagkaroon ng high-level engagement sa NBI Director
Attorney Melvin Matibag at Detective Superintendent Brad Marden, kasama yung mga delegado ng Australian Embassy at Australian Federal Police upang lalong palakasin yung bilateral cooperation sa mga kilo enforcement priority ng dalawang nasyon. Kabilang sa talakayan yung counter-terrorism protection of children, women empowerment at pagpapahusay ng cybercrime response capabilities. Kapwa idiniin ng dalawang panig yung kahalagahan ng intelligence exchange, capacity building at tuloy-tuloy na kolaborasyon upang epektibo na matugunan yung umuusbong na security threat sa digital era ngayon. Idiniin ni Matibag na ang malakas na international partnership para sa pagpapahusay ng investigative at enforcement capability ng Pilipinas. Pinagtibay naman ng Australian delegation yung kanilang commitment para suportahan yung mga inisyatibo na magsusulong ng hustisya, seguridad at ng proteksyon para sa mga vulnerableng sektor. Ito si Giselle Report para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Nakita ba yung kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan, epekto huyan ng ating pagtanda? Ha? Ipinakikilala ang Ultaflex, isang health drink mula sa malubika ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawian ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5. 10 minuto na lamang, ACES na ng umaga, pinag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang suspensyon ng power disconnection sa mga residential at non-residential consumer na hindi makapagbabayad ng electric bills mula Mayo hanggang Hulyo ng 2026. Layon ng nasabing hakbang na pag-aani ng pasanin ng taong bayan sa harap ng krisis at patuloy na pagpapatupad ng National o State of National Energy Emergency. Sa direktiba ng ERC, papayagan din ang installment payment scheme o hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ng mga consumer. Sakop ng polisiya ang mga kumukonsumo ng hindi lalampas sa 200 kWh kada buwan kung saan maaari ding hatiin sa 3 hulog ang bayarin. Ang bayarin sa distribution utilities na hindi mababayaran agad ay maaaring ipasa sa mga power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer. Maganda umaga, Pilipinas! Special payout para sa pamimigay ng 5,000 pesos na ayuda sa mga TNBS drivers. Itinakda naman ng DSWD sa Lunes. Detalye mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal. Kuya Angel, itinakda ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapatuloy ng pamimigay ng cash aid sa mahigit 150,000 TNBS drivers sa loob ng 5 araw. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na pagkasunduan ito sa isinagawang pagpupulong kasama ang mga transport network companies. Nakatakda ang payout sa Mayo 11 hanggang 15, Mayo 18 hanggang 20 at May 28 kung saan target na maabot ang 100,000 driver sa unang linggo pa lamang. Kabilang sa mga posibleng venue ay ang Araneta Coliseum, Phil Oil, Eco Oil Center, SMX Convention Center at ang SM Mega Mall Hall Trade. Isinalang-alang din ang SM Mall of Asia Arena bilang karagdagang payout site bagamat maring mangailangan ng ticket para makapasok. Una nang itinigil ng DSWD ang pamimigay ng 5,000 peso relief assistance matapos ang kaguluhan sa mga payout centers dahil sa maling listahang isinumite ng mga TNCs na tinawag ni Secretary Gatchalian na isang basura. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. May 6 na mga arestado sa paglabag sa gun ban sa Asian Summit sa Cebu. Detalye mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Edniel?
arestado 6 na katao habang kumpiskado naman 9 na baril sa kasagsagan ng umiiral na gandan kaugnay ng ASEAN Summit sa Central Visayas. Sa report ng Police Regional Office 7 sa pangunguna ni Acting Director Police Brigadier General Arnold Abad, 3 sa kumpiskang armas ay voluntaryo isinuko, 5 naman ang nasabat sa mga police operation at isa ang nakuha sa mismong bypass operation. Epektibo itong suspensyon ng permit to carry firearms outside of residence hanggang May 11, sakop ang Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City at buong probinsya ng Cebu. Naratili naman sa heightened alert ng Central Visayas Police mula kahapon kasabay nitong pag-arangkada ng 48th Leader Summit. Paliban sa pagkaraniwan ng mga krimen, iniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartats Jr. na walang nakikitang pantang-seguridad sa pagtitipon. Pinagana pa rin ang cyber patrol units ng PNP upang patuloy na i-monitor hindi lamang ang mga maaring online threat, kundi maging ang mga misinformation sa ASEAN. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edniel. Pinahanda na ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson ang Chairman's Progress Report hinggil sa flood control scandal at may turnover na ito sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Ayon kay Lacson, inihanda na nila ang transmittal letter kasama ang mga ebidensya at lahat ng mga dokumentong nakalap ng komite sa kanilang pag-iimbestiga. Sabi ni Lacson, kaya niya inilabas ang Chairman's Progress Report sa pamamagitan ng privilege speech ay para maisa publiko ito at magamit ng mga ahensya ng pamahalaan. Pinaprepare ko na yung transmittal letter to the Office of the Ombudsman para ibigay sa kanila yung lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech. So, nasa record na yan. Whereas before, kung nakatago yung draft committee report at hindi naman nare-report out, wala. No? I might be violating some rules of the Senate. Beneficiaryo mano ng allocable system sa flood control project si Senator Rodante Marcoleta. Itong inihayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson matapos lumabas ang handwritten list ng yumaong dating Public Works Undersecretary na si Catalina Cabral. Nakapiyan sa Senado, sinabi ni Lacson na may nakalaang humigit kumulang 500 million pesos infrastructure project para kay Marcoleta kahit na 1.5 billion pesos ang original nitong hiningi. Ayon kay Lacson, una niyang narinig ang manoy bukulan sa Commission on Appointments hearing noon para sa kumpirmasyon ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kung saan si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee. Nilinaw naman ni Lacson na hindi iligal ang paghingi ng allocables, ngunit hindi niya ito nararapat para sa mga mambabatas. Sinabi pa ni Senator Lacson, posibleng maging usaping kriminal ito kung mapapatunayang may kinalaman ang mga naturang proyekto sa Ghost Project o Substandard Flood Control Projects. Kasunod nito, sinabi ni Lacson, sisilipin naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga liham ng request para sa allocables at palalawakin ang verifikasyon sa flood control project sa Visayas at Mindanao. Para naman kay Caloocan 2nd District Representative Egay Erice, isang whole-of-government approach ang multi-billion peso flood control corruption scheme sa koordinasyon ng Ehekutibo, Senado at ng Kamara. Tinuro ni Erice ang Pangulong Bongbong Marcos na nag-aproba sa General Appropriations Act sa ilalim ng Ghost Flood Control Projects ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Erice, mula nang magsimula ang Administrasyong Marcos, lumubo ang Program Appropriations sa GAA o General Appropriations Act kung saan bilyon-bilyong pondong standby fund ang ginagamit upang pondohan ang korupsyon sa pamamagitan ng mga release para sa flood control. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita, Kuya Angel po, si Angela Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ito mas epektibong flood control. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, lalong-lalo na sa mga gilid ng kalbong kagubatan. Maganda umaga, Pilipinas! Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Plato. Ang sabi niya, the truth is not always the same as the majority decision. 2x2, ACS Balita, susunod na. Oras sa buong kapuluan, 57, makalipas ang alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas!